Magandang araw! So ay nga muna for today's video ay pagluluto ko ng adobo ay itong mga alaga ko para maiba naman ang ulam nila. Kagabi ko pa nga rin talaga ito pinag-iisipan pero bahala na kung hindi nila ito magustuhan. Diyos ko puro day. Ang hirap din kasi minsan mag-isip kung ano ipapakain ko dito sa mga alaga ko. Ako kasi talagang pinagdidesisyon ni Ina kung anong iluluto ko sa araw-araw. At ngayon nga buo na talagang desisyon ko na magluluto naman ako ng adobo. At sana lang magustuhan to ng mga alaga ko kaya tara mga manay samahan nyo ako. Chinek ko na nga muna kung kompleto yung sangkap dito sa kusina ni Ina. Nilabas ko na nga rin lahat ng kailangan ko tulad netong paminta at etong laurel. At syempre hindi makukompleto ang adobo natin pag walang toyo ni Manay. Magkakahiwalay nga pala mga cabinet ng condiments ni Inang. Dito sa baba, puro liquid seasoning lang. Tapos dito naman sa taas nakalagay lahat ng powder seasoning ni Inang. Araw-araw talaga ako nagpupunas dito kasi minsan hindi talaga maiwasang hindi mapatakan ng liquid seasoning. Natatakot kasi ako minsan na baka makakita si Inang ng mga ipis dito sa cabinet. Araw-araw naman ako naglilinis ng kusina kaya naman wala talaga siyang makikitang ipis dito. Kung meron man, abay uunahan ko na agad siya. Fast forward at eto na nga muna dahil nga nalinis ko na yung manok at hiniwa-hiwa ko na nga rin siya sa maliliit na parte at naggisa na nga rin ako ng sibuyas at bawang at nilagyan ko na nga rin siya ng laurel at paminta. At nung medyo golden brown na nga yung sibuyas at bawang ay sinunod ko na nga rin tong manok para maluto na rin. At pagkatapos nga lang ng ilang minuto ay binaligtad ko na nga rin sila isa-isa para yung kabilang side naman yung maluto. At mayat maya ako nga rin to binabaliktad hanggang sa mawala na yung pagka-pinkish nila. Ay sana all pinkish. At naglagay na nga rin ako ng 1/2 cup soy sauce dyan kasi hindi naman mabubuo itong adobo natin pag wala ang toyo. Diyos ko puro day. At tinakpan ko na nga muna to at hinayaan ko na muna siyang kumulo sa loob ng 10 minuto. At naglagay na nga rin ako ng 2 cup ng tubig. Gusto ko kasi sa adobo is yung may sabaw-sabaw. Isang oras na nga lang ay parating na naman ang mga alaga ko galing sa eskwela. Hindi naman ako masyadong nag-aalala kasi hindi naman sila masyadong mapili sa pagkain. Ang hindi lang talaga nagustuhan ni Bunso na pinatikim ko sa kanya is yung laing na binili ko sa labas. Spinach pa nga ang tawag niya kaya tawa ako ng tawa. At nilagay ko na nga rin tong 1/4 cup na suka at 2 kutsarang asukal. Naglalagay talaga ako ng asukal sa adobo mga manay para pambalanse naman sa alat. At dahil nga kasama kong kakain na itong mga alaga ko, ay sinukat ko talaga lahat ng mga nilagay kong ricado at sangkap. Pero pag ako lang naman ang kakain, abay tinatansya-tansya ko na lang. Pinahinaan ko na nga po at nag-add pa ako ng 5 minutes para mamaya pagdating ng mga alaga ko ay mainit-init pa tong uulamin nila. At eto na nga mga manay dumating na nga mga alaga ko at binibilisan ko na nga ang lakad ko dyan. Gusto kasi ni Bunso once na nag-doorbell siya dapat nasa tapat na ako ng pintuan. Diyos ko po. Katulad niya na natagalan lang ako ng konti sa pagbubukas ng pintuan abay inulit-ulit pa niya. Sobrang bibigat kasi ng mga dala nilang bag kaya ayaw nilang pinag-aantay. Ganito lagi ang eksena namin dito sa bahay tuwing dadating mga alaga ko. Una ibibigay nila sa akin mga uniform nila para malabhan ko kaagad. At habang nagpapalit nga sila ng damit ay naghanda na nga ako ng pananghalian nila. Naubos nga kaagad ng panganay itong binigay ko sa kanyang pagkain. Chinek ko na nga rin si Bunso kung tapos na siya kaso nga lang puro ulam lang talagang kinain. At dahil nga may natira pa akong lumpia kahapon ay pinatikim ko na nga rin to kay Bunso at tingnan natin kung magustuhan niya to. Pabalik na nga sana ako sa kusina para kumain at eto nga humirit pa siya ng isa. Sobrang tuwa ko talaga ng mga oras na yan kasi nagustuhan nilang niluto ko. Kinagabihan niya ay lumabas muna ako ng bahay para kunin tong pinalaundry ni Itay. Nagmamadali na nga ako kasi medyo malakas ang hangin ngayon. Ramdam na ramdam ko na tuloy na paparating na ang Pasko. Diyos ko puro day. Bigla tuloy ako nalungkot kasi wala namang Pasko dito sa bahay ni Ina. Pagdating ko nga sa bahay biglang buhos naman ng napakalakas na ulan. Diyos ko puro day. At buti na lang talaga hindi ako naabutan ng bagyo sa labas at napakalakas talaga ng hangin. At una ko nga chinek lahat ng mga bintana kung nakasarado ba to lahat. At nilayo ko na nga rin tong mga extension sa bintana at baka maabot ng tubig. Tumawag na nga rin si Inang sa akin ng mga oras na yan at naipit nga daw sila sa traffic at medyo bumabahan na nga rin sa daan. Ganito na nga pala nangyari pagkatapos ng napakalakas na ulan kanina. At lagpas tuhod na nga baha dito sa harapan namin. Diyos ko puro di bagong pedicure pa naman yun si Inang.